Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapaalala sa ating lahat ng tunay na kahulugan ng pagpapahalaga sa sarili. Sinasabi nila, ang pag-aasawa ay pagsasama ng dalawang pusong nagmamahalan. Ngunit paano kung sa paglipas ng panahon, ang pagsasama ay naging isang walang katapusang paninilbihan? At ang dating matamis na pag-ibig ay napalitan ng isang malamig na obligasyon? Ating pakinggan ang kwento ni Hiraya, ang tanging maririnig sa hapagkainan ng pamilya Del Rosario ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Isang tunog na mas malamig pa sa hanging nililikha ng aircon sa kanilang likuran. Para kay Hiraya, ang bawat kalansing ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang pagod ng sentido. Katatapos lang niyang ihanda at ihain ang hapunan, sinigang na baboy na may tamang asim, pritong isdang galunggong na malutong ang balat, at bagong saing na kanin na umuusok pa. Isang hapunan na pinagbuhusan niya ng natitirang lakas matapos ang isang buong araw ng paglilinis, paglalaba, at pamamalansa. Ngunit sa hapagkainan na ito, ang kanyang pagod ay walang halaga. Medyo naparami yata ang asim ng sinigang mo ngayon, Hira. Basag ni Imelda, ang kanyang biyenan, sa katahimikan. Hindi ito tanong, kundi isang hatol. Hindi tumitingin sa kanya ang matandang babae, abala sa paghihimay ng isda, na para bang ang komento ay isang walang saysay na bagay na kailangan lang ilabas. Napalunok si Hiraya at pilit ng ngumiti. Ang nangiting iyon ay naging uniforme na niya sa loob ng 3 taon nilang pagsasama sa bahay na ito. Ganoon po ba, Mama? Pasensya na po. Susubukan kong timplahin ng mas maigi sa susunod. Hindi sumagot si Imelda. Iyon ang paraan nito. Magbibitiw ng isang matalim na salita at hahayaan itong bumaon sa kung sino man ang tinatamaan. Ang kanyang biyenang lalaki, si Mang Rogelio, ay tahimik lang na kumakain, gaya ng dati. Isang anino lamang sa sarili niyang pamamahay. Ang mga mata ni Hiraya ay lumingon kay Dalisay, ang kanyang asawa, na naghahanap ng kahit kaunting kanlungan. Ngunit ang lalaki ay abala sa kanyang cellphone na nakapatong sa tabi ng plato. Ang mga daliri nito ay mabilis na nagtatype. Bahagya lang itong tumango sa sinabi ng ina ni hindi man lang tinitikman ang sinigang na pinupunan nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na dulot ng pagkabigo. Hindi niya hinangad ang palasyo. Ang tanging pangarap niya lang naman ay isang tahanan. Isang masayang tahanan kung saan ang pag-ibig ay nararamdaman, hindi lamang sinasambit. Ngunit ang bahay na ito ay hindi tahanan. Isa itong entablado kung saan siya ang tanging umaarte at ang lahat ay mga kritikong manonood. Nang matapos ang hapunan, nag-unat si Dalisay at tumayo. Busog na ako. Akyat na ako sa taas. May tatapusin pa akong report. Anito. At hinalikan sa pisngi ang kanyang ina bago umakyat sa kanilang kwarto. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Naiwan si Hiraya kasama ang mga pinagkainan. Ang amoy ng pagkaing lumamig na at ang nakakabinging katahimikan. Habang naghuhugas ng mga plato, ramdam ni Hiraya ang pagod sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Ang likod niya ay kumikirot at ang mga kamay niya ay magaspang na sa walang tigil na paggamit ng sabon at espongha. Nang matapos siya, pumanhik siya sa kanilang silid. Dala ang isang baso ng tubig para kay Dalisay. Umaasang sa pagitan nilang dalawa, sa kanilang munting espasyo, ay makakahanap siya ng kahit kaunting ginhawa. Naabutan niya itong nakahiga na sa kama. Hindi gumagawa ng report, kundi nag-i-scroll pa rin sa kanyang cellphone. Umupo si Hiraya sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Say, mahina niyang tawag. Sagot nito. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa screen.
pagod na ako, sabi ni Hiraya. Ang boses ay halos pabulong. Ito na yon, ang kanyang pagsuko, ang kanyang paghingi ng tulong. Hinintay niyang ibaba nito ang cellphone, tingnan siya sa mata, at yayakapin siya. Hinintay niyang sabihin nito, magpahinga ka na, mahal ko, ako nang bahala. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahan-dahang ibinaba ni Dalisay ang kanyang cellphone at ang tingin na ibinigay nito sa kanya ay hindi pag-unawa, kundi pagkainis. Lahat naman tayo napapagod, Hiraya. Anong bago doon? Hindi. Umiling si Hiraya, nararamdaman ng pag-init ng kanyang mga mata. Iba ito, Say. Pakiramdam ko nauubos na ako. Hindi man lang ako makarinig ng salamat. Hindi ko man lang maramdaman na may halaga ang lahat ng ginagawa ko. Bumuntong hininga si Dalisay, isang tunog na puno ng iritasyon. Umupo ito mula sa pagkakahiga at hinarap siya. Ano bang gusto mong palabasin, Hiraya? Na pinapahirapan ka namin dito? Na hindi ka masaya? At doon, sa gitna ng kanyang pagod at pagnanais na maunawaan, lumabas mula sa bibig ng kanyang asawa ang mga salitang tuluyang dumurog sa kung ano pa ang natitira sa kanyang puso. Hindi ba't trabaho mo naman talagang pagsilbihan kami? Kinuha kita mula sa mga magulang mo para maging asawa ko, para alagaan ako, para alagaan ang pamilya ko. Iyon ang obligasyon mo bilang asawa. Bakit ka nagrereklamo ngayon? Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Hiraya. Hindi lang parang punyal, kundi parang laso na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema niya. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-ibig at pag-asang natitira pa. Ito na pala iyon, hindi siya asawa. Isa siyang katulong, isang trabahador na walang sahod, walang pasasalamat, at walang karapatang mapagod. Hindi na umiyak si Hiraya. Ang mga luha ay tila natuyo bago pa man pumatak. Isang malamig at nakakakilabot na kalinawan ang pumalit sa sakit. Tumango siya ng dahan-dahan. Tama ka, sabi niya sa isang boses na hindi niya nakilala. Isang boses na kalmado, walang emosyon. Trabaho ko nga. Humiga muli si Dalisay, kontento na sa kanyang paliwanag. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Matulog ka na. Maaga ka pa bukas. At ilang sandali lang, tumalikod na ito at nahulog sa mahimbing na pagkakatulog. Walang kamalay-malay na winasak na nito ang kanilang mundo. Tumayo si Hiraya at naglakad papunta sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi niya kilala. Maputla ang mga labi, walang buhay ang mga mata, at may guhit ng kapaguran sa muka na hindi kayang burahin ng anumang pulbos. Saan na napunta ang Hiraya na puno ng pangarap? Ang babaeng minsan ay naniwala sa walang hanggang pag-ibig. Namatay na ba siya? O nagtago lang sa isang sulok, naghihintay na iligtas? Ngayong gabi, naunawaan niya. Walang ibang magliligtas sa kanya kundi ang kanyang sarili. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, dahan-dahan niyang binuksan ang aparador. Walang ingay. Bawat kilos niya ay maingat at may determinasyon. Inilabas niya ang maletang matagal nang hindi nagagamit at ipinatong sa sahig. Isa-isa, inilipat niya ang kanyang mga damit mula sa aparador papunta sa maleta. Ang bestidang suot niya noong una silang mag-date. Ang blusang regalo nito sa kanya noong kaarawan niya. Ang mga damit na minsan ay may masasayang alaala. Ngunit ngayon ay mga piraso na lamang ng isang buhay na hindi na niya gustong balikan. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat tupi ng damit ay isang pagpapaalam. Pagpapaalam sa mga pangarap na sinira. Pagpapaalam sa pag-ibig na naging lason. Nang puno na ang maleta, isinara niya ito. Ang mahinang pag-click ng lock ay ang pinakamatamis na tunog na narinig niya sa buong gabi. Hinigit niya ang maleta at naglakad papunta sa pinto.
Huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon kay Dalisay na mahimbing na natutulog. Ang dibdib ay marahang umaakyat baba. Isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mata. Isang luha hindi ng kalungkutan, kundi ng pamamaalam. Sa isang halos hindi marinig na bulong, binitiwan niya ang dalawang salita. Paalam, Dalisay. At pagkatapos, dahan-dahan niyang pinihit ang siradura, lumabas ng silid at isinara ang pinto sa buhay na kanyang iniiwan. Madaling araw pa lamang nang huminto ang taxi sa tapat ng bahay na kinalakihan ni Hiraya. Ang sikat ng araw ay nagsisimula palang sumilip sa abot-tanaw, nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ngunit para kay Hiraya, ang mundo ay walang kulay. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng maleta sa kanyang kamay at ang bigat ng desisyong binitawan niya. Ilang oras lang ang nakalipas. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang susi at binuksan ang pinto. Pumasok siya sa loob ng bahay na nababalot pa sa katahimikan ng umaga. Tanging ang mahinang ugong ng refrigerator sa kusina ang maririnig. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Anak? Isang boses mula sa hagdanan ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo roon ang kanyang ina, si Aling Flora, na nakasuot ng duster at may bakas ng pag-aalala sa mukha. Tila nagising ito sa mahinang ingay ng kanyang pagdating. Hira, anong nangyari? Bakit may dala kang maleta? Sunod-sunod na tanong nito habang mabilis na bumababa ng hagdan. Nang makita ni Hiraya ang nag-aalalang mukha ng ina, ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. Ang lakas ng loob na ipinakita niya kanina ay biglang naglaho. Sa isang iglap, siya ay muling naging isang batang babae na tumatakbo pa uwi, naghahanap ng yakap ng isang ina. Binitiwan niya ang maleta at sumalubong sa kanyang ina. Sa bisig nito, ang mga luhang pinigilan niya ay bumuhos na parang agos ng ilog. Walang salita, tanging mga hikbi lamang na naglalaman ng lahat ng sakit, pagod at pagkabigo na kinimkim niya sa loob ng 3 taon. Hinaplos ni Aling Flora ang likod ng anak. Shh! Tahan na, anak. Nandito na si Mama. Tahan na. Nang bahagyang kumalma si Hiraya, inalalayan siya ng ina paupo sa sofa. Ikinuha siya nito ng isang basong tubig. Hindi ko na kaya, Ma. Sa wakas ay nasabi ni Hiraya sa pagitan ng mga hikbi. Pagod na ako. Umupo si Aling Flora sa tabi niya. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Alam ko, anak. Matagal ko nang nakikita. Hinawakan nito ang magaspang na mga kamay ni Hiraya. Mula noong ikasal ka, ang mga ngiti mo ay laging may kasamang lungkot. Ang anak kong masayahin ay naging isang anino na lang. Isipin mo naman ang sarili mo. Hira, minsan, ang pag-alis ay hindi pagsuko. Ito ay pagpili sa sarili. Ang mga salita ng kanyang ina ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa naguguluhang isip ni Hiraya. Ngunit bago pa man niya tuluyang maipon ang kanyang sarili, isang malakas na katok sa pinto ang yumanig sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila ng kanyang ina. Iisa lang ang taong alam nilang maaaring kumatok ng ganoon kaaga. Nang buksan ni Aling Flora ang pinto, bumungad sa kanila si Dalisay. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at may bahid ng pagkasindak sa kanyang mga mata. Sa isang kamay, may hawak siyang isang bouquet ng mga rosas na tila kinuha lang sa kung saang hardin. Hira! Tawag niya. Ang boses ay desperado nang makita ang asawa sa loob. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Hiraya, pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Mag-usap tayo please. Pakiusap ni Dalisay, sinusubukang pumasok. Hinarangan siya ni Aling Flora. Dalisay, baka mas mabuting bigyan mo muna ng panahon ng anak ko. Mahinahong sabi ng matanda. Tita, sandali lang po. Hira, mahal, umuwi na tayo. Sabi ni Dalisay,
Ang tingin ay nakatuon kay Hiraya. Alam kong nagkamali ako. Pagod lang ako kagabi. May pressure sa trabaho. Hindi ko sinasadya ang mga nasabi ko. Patawarin mo na ako. Tumayo si Hiraya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng galit. Pagod? Pressure? Ganoon lang yon, Say. Ang 3 taon na tiniis ko, ang lahat ng sakripisyo ko, itatapon mo lang sa dahilan na pagod ka? Hindi sa ganoon, Hira. Anong hindi? Halos pasigaw na, sabi ni Hiraya. 3 taon, Say. 3 taon akong nagbingi-bingihan sa mga panlalait ng nanay mo. 3 taon akong ngumiti kahit durog na ako sa loob. 3 taon akong umasa na isang araw, ipagtatanggol mo ako. Na isang araw, makikita mo ako. Pero kailanman, hindi dumating ang araw na yon. At kagabi, sinabi mo sa akin kung ano talaga ang tingin mo sa akin. Isang katulong, isang obligasyon. Nabitawan ni Dalisay ang mga bulaklak. Ang mga talulot nito ay kumalat sa sahig. Lumapit siya, ang mga mata ay namumula na rin. Hindi totoo yan, Hira. Mahal kita. Ikaw ang buhay ko. Hindi ko kayang mawala ka. Ang mga salitang mahal kita ay tila wala ng bigat. Mga salitang nakasanayan na lang sabihin, ngunit walang katumbas na gawa. Ngunit sa kabila ng lahat, sa isang maliit na sulok ng kanyang puso, mayroon pa ring natitirang pagmamahal para sa lalaking ito. Ang lalaking minsan ay naging mundo niya. At dahil doon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling pagsubok. Isang huling pagkakataon. Kung talagang mahal mo ako, sabi ni Hiraya, ang boses ay naging kalmado ngunit matatag. Patunayan mo. Gagawin ko ang lahat, Hira. Sabihin mo lang. Huminga siya ng malalim. Lilipat tayo. Tayong dalawa lang. Doon sa apartment na binili nila mama para sa atin. Walang ibang may susi. Walang biglaang pagbisita. Tayo lang. Magsisimula tayo ulit, malayo kay mama mo. Natigilan si Dalisay. Ang determinasyon sa mukha niya ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ang unang pumasok sa isip niya ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Pero, si mama? Hindi siya papayag. Mag-isa na lang siya sa bahay. Ngumiti si Hiraya ng isang mapait na ngiti. Nandyan pa rin si papa mo. At hindi ko hinihiling na talikuran mo siya. Ang hinihiling ko ay piliin mo ako. Piliin mo ang pamilya natin. Isang huling pagkakataon, Dalisay. Kung hindi mo kaya, tatapusin na natin ito ng tuluyan. Ang katahimikan ay tumagal. Kitang-kita ni Hiraya ang digmaan sa loob ni Dalisay, ang pag-ibig para sa kanya at ang takot sa ina nito. Sa wakas, matapos ang tila walang katapusang sandali, tumango ito ng dahan-dahan. Sige, sabi nito. Ang boses ay halos pabulong. Sige, Hira, lilipat tayo, gagawin ko. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Hiraya. Marahil, may pag-asa pa. Marahil kaya pa nilang ayusin ito. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Dalisay. Nang ilabas niya ito, ang pangalan ng kanyang ina ang nakarehistro sa screen. Nag-aalangan siyang sumagot. Ngunit sa isang tango mula kay Hiraya, pinindot niya ang answer button at inilagay sa speaker mode. Bago pa man makapagsalita si Dalisay, isang malakas at galit na boses ang narinig nila mula sa kabilang linya. Dalisay del Rosario, nasaan ka? Umuwi ka ngayon din. Huwag mong sabihing sinusuyo mo ang babaeng yan. Iiwan mo ako para sa babaeng yan. Ang sigaw ni Imelda sa kabilang linya ay parang kulog na yumanig sa maliit na sala ng mga manalastas. Matapos ang nakakabinging katahimikan, mabilis na pinatay ni Dalisay ang tawag. Ang muka ay namumutla. Tumingin siya kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at hiya. Sa huli, sa kabila ng takot sa kanyang ina, pinanindigan ni Dalisay ang kanyang pangako. Isang linggo ng tensyon, ng mga masasakit na tawag sa telepono, at ng halos araw-araw na pakiusap ang lumipas. Ngunit sa wakas,
Naroon sila, nakatayo sa gitna ng bago nilang apartment, napapaligiran ng mga karton na puno ng kanilang mga gamit at ng alikabok ng isang bagong simula. Ang unang ilang araw ay tila isang panaginip. Isang panaginip na matagal nang hinintay ni Hiraya na magising. Dahan-dahan lang, baka mabitawan mo. Natatawang sabi ni Hiraya habang buhat-buhat nila ni Dalisay ang isang maliit na lamesang kainan. Kaya ko to, mahal. Ako pa ba? Sagot ni Dalisay, nagpapanggap na malakas kahit halatang nanginginig na ang mga braso. Inilapag nila ang lamesa sa tabi ng bintana na may tanawin ng syudad. Walang mga matang mapanuri na nakatingin sa kanila. Walang mga komentong hindi maganda. Tanging silang dalawa lang, ang alingaw-ngaw ng kanilang mga tawa sa loob ng apartment na wala pang laman at ang amoy ng bagong pintura. Nang gabing iyon, hindi sila gumamit ng mga plato. Umupo sila sa sahig, kumain ng pizza mula mismo sa karton nito at nag-inuman ng soft drinks mula sa bote. Naaalala mo ba noong unang beses nating kumain ng ganito? Tanong ni Dalisay habang may ngiti sa kanyang mga labi. Noong college pa tayo, sa dorm mo, sabi mo, ito ang pinakamasarap na dinner sa buong mundo. Tumango si Hiraya at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at walang halong lungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Oo naman, kasi kasama kita. Sa mga sandaling iyon, ang Dalisay na kapahahisan na kasama niya ay ang Dalisay na minahal niya. Ang lalaking masayahin, malambing, at simple lang. Tila ba ang anino ng ina nito ay pansamantalang naglaho. Bawat pag-uusap, bawat halakhak, bawat pagdampi ng kanilang mga balat ay nagbigay ng bagong buhay sa natutuyot ng pag-asa sa puso ni Hiraya. Marahil, ito na nga iyon. Marahil, kailangan lang talaga nila ng espasyo para muling mahanap ang isa't isa. Ngunit ang kapayapaan ay isang marupok na bagay. At ang anino ng nakaraan ay mas mahaba kaysa sa inaakala niya. Isang hapon, 2 linggo matapos silang lumipat, abala si Hiraya sa pag-aayos ng mga libro sa bagong estante ng isang malakas at pamilyar na katok ang narinig niya mula sa pinto. Hindi ito ang magaan na katok ni Dalisay. Ito ay isang katok na may awtoridad, isang katok na naguutos. Nagkatinginan sila ni Dalisay na nooy nanonood ng telebisyon. Inaasahan mo ba si Mama? Tanong ni Hiraya. Ang puso ay nagsimula nang kumabog ng mas mabilis. Umiling si Dalisay, may pagtataka sa mukha. Hindi siya nagsabi. Nang buksan ni Dalisay ang pinto, bumungad sa kanila si Imelda. May daladalang isang malaking kaldero ng pagkain at isang nangiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Surprise! Masayang bati nito at dire-diretsong pumasok sa loob na para bang pag-aari niya ang lugar. Nag-aalala ako na baka hindi ka nakakakain ng maayos dito, anak. Kaya ipinagluto kita ng paborito mong kare-kare. Ang mabangong amoy ng kare-kare ay kumalat sa buong apartment. Ngunit para kay Hiraya, ang amoy na yon ay parang amoy ng panganib. Ma, nag-abala pa po kayo, sabi ni Dalisay, halatang hindi rin komportable. Ano ka ba? Walang abala yon, sagot ni Imelda habang ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok ng apartment. Maganda sana itong lugar ninyo, pero parang ang lungkot. Bakit hindi kayo maglagay ng mas malalaking kurtina? At itong sofa ninyo, parang ang tigas upuan. Dinala niya ang kaldero sa kusina at binuksan ang refrigerator na para bang sarili niya itong bahay. Ay nako, puro itlog at hotdog lang ang laman. Mabuti na lang at dumating ako. Tumayo lang si Hiraya sa isang sulok, suot muli ang kanyang unipormeng ngiti. Ang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa sarili niyang pamamahay ay muling bumabalik. Ang apartment na minsan ay tila isang malawak na santuwaryo ay biglang lumiit. Nang makaalis na si Imelda, hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Ano yon, Say? Tanong niya.
Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Hayaan mo na, Hira. Dinalhan lang naman tayo ng pagkain. Hindi lang yun ang punto. Ang usapan natin, walang biglaang pagbisita. Ang usapan natin, ito ang espasyo natin. Paano niya nalaman ang eksaktong unit number natin? Hindi nakasagot agad si Dalisay. Umiwas ito ng tingin. Ako ang nagbigay. Nagtanong siya, anong magagawa ko? Ang magagawa mo ay sabihin sa kanya na tatawagan muna tayo bago pumunta. Ang magagawa mo ay ipaalala sa kanya ang kasunduan natin. Bumuntong hininga si Dalisay at sa mukha nito ay nakita ni Hiraya ang pamilyar na ekspresyon ng pagkapagod. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa pag-iwas sa komprontasyon. Pagbigyan mo na si Mama, Hira. Alam mo namang ganun lang yon. Nananabik lang yon sa akin. Gusto lang niyang siguraduhin na okay tayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos kay Hiraya. Ang lahat ng init at kilig na naramdaman niya sa mga nakaraang linggo ay biglang nawala. Walang nagbago. Nagbago lang sila ng lokasyon. Ngunit ang problema ay dala-dala pa rin nila. Ang anino ni Imelda ay nakasunod pa rin sa kanila. At ang kanyang asawa mismo ang nagbubukas ng pinto para dito. Hindi na siya sumagot. Ano pa ba ang sasabihin niya? Lumipas ang mga araw. Si Hiraya ay ibinuhos ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho bilang isang freelance writer. Ito ang tanging bagay na sa kanya talaga. Ang tanging espasyo kung saan siya ang may kontrol. Isang hapon, habang abalang-abala siya sa pagtapos ng isang importanteng artikulo na may deadline kinabukasan, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Inakala niyang si Dalisay lang yon na mag-aalok ng kape. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Isang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo sa likod niya, mas malapit kaysa sa nararapat, ay si Imelda, tahimik. Hindi gumagalaw. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi nakatutok, nakapako sa screen ng kanyang laptop. Ang tingin nito ay hindi tingin ng isang biyenan na mausisa, kundi tingin ng isang gwardiya na naghahanap ng kontrabando, isang tingin na puno ng matinding paghihinala. Ang pagtibok ng puso ni Hiraya ay tila isang tambol na gumagawa ng ingay sa nakakabininging katahimikan ng silid. Naramdaman niya ang bawat paghinga ni Imelda sa kanyang batok, isang hiningang malamig at mapanuri. Agad niyang isinara ang kanyang laptop, isang kilos na reflex na para bang isinasara niya ang pinto sa isang magnanakaw na sumusubok pumasok sa kanyang isipan. Aba, Hira, mukhang seryoso ka dyan, ah, sabi ni Imelda. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanatiling matalim. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo at tila mas importante pa kaysa sa pag-aasikaso sa asawa mo? Trabaho lang po, Mama, sagot ni Hiraya. Pinipilit ng ngumiti habang tumatayo upang harapin ang biyenan. May deadline po kasi. Trabaho, trabaho, bulong ni Imelda na parang sa sarili lang, ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Hiraya. Ang asawang babae, ang trabaho niyan ay sa bahay. Mabuti na lang at dumating si Dalisay mula sa banyo. Ma, nandito po pala kayo. Bati niya at hinalikan ng ina sa pisngi. Ang tensyon sa hangin ay tila hindi niya napapansin o marahil ay pinipili niyang huwag pansinin. Namiss ka lang ni Mama, mahal, hayaan mo na. Iyon ang naging simula ng isang bagong yugto sa kanilang pagsasarili. Ang apartment na dapat sanay kanilang kanlungan ay naging isang extension ng teritoryo ni Imelda. Isang araw, umuwi si Hiraya mula sa mabilis na pamimili sa grocery. Pagpasok niya, agad niyang naramdaman na may nagbago. Ang sofa ay naisog ng bahagya sa kaliwa. Ang mga throw pillow na maingat niyang inayos kaninang umaga ay nakasalansan na sa ibang paraan.
Ang picture frame nilang mag-asawa sa ibabaw ng maliit na mesa ay nakatagilid na ngayon, nakaharap sa pinto, na para bang nagbabantay. Alam niya agad, dumaan na naman ang anino. Nang gabing iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Pumunta na naman ang mama mo kanina, sabi ni Hiraya habang naghahapunan sila. Talaga? Sagot ni Dalisay, hindi inaalis ang tingin sa pagkain. Hindi siya nagsabi sa akin. Iyon na nga ang punto, Say. Hindi siya nagsasabi. Paano siya nakakapasok dito nang hindi man lang kumakatok? Tanong niya, ang boses ay matatag. Nag-angat ng tingin si Dalisay at sa isang iglap, nakita ni Hiraya ang pagkakasala sa mga mata nito. Baka hindi mo nailak ng maigi ang pinto? Umiling si Hiraya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Huwag na tayong maglokohan na Dalisay. Araw-araw, bago ako umalis, tinitiyak kong nakadouble lock ang pinto. Sabihin mo sa akin ang totoo. Paano siya nakakapasok? Hindi nakasagot si Dalisay. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos. Ang katahimikan ay isang pag-amin. May susi siya, hindi ba? Hirit ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig na sa galit. Sa wakas, tumango si Dalisay. Ang tingin ay nasa sahig. Nagpagawa ako ng duplicate. Para lang naman sa emergency, Hira. Emergency? Hindi makapaniwalang ulit ni Hiraya. Anong emergency? Ang pag-aayos ng mga unan ko? Ang paglilipat ng sofa natin? Ito na ba ang emergency, Say? Ang pakiramdam na wala na akong kahit isang sulok sa mundong ito na masasabi kong akin? Hindi na ito tahanan. Isa na lang itong bahay na pwede niyang pasukin kahit anong oras niya gusto. Hira, hinaan mo ang boses mo. Bakit? Baka may makarinig. Baka malaman nila na ang asawa ko mas pinipili pa rin ang kagustuhan ng ina niya kaysa sa kapayapaan ng asawa niya. Hindi na muling nagsalita si Dalisay. Tinapos niya lang ang kanyang pagkain sa katahimikan at iniwan si Hiraya na mag-isa sa hapagkainan. Kasama ang pagkain na lumamig na at ang pusong nag-aapoy sa galit at pagkakanulo. Ang pagdududa ni Hiraya ay nagsimula ng lumalim. Napansin niyang madalas nang lumalabas si Dalisay sa balkonahe para sagutin ang mga tawag sa telepono. Ang boses nito ay laging mahina, pabulong, at ang mga balikat ay laging tensyonado. Isang gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, narinig niya itong muli sa balkonahe. Dahan-dahan siyang lumapit sa salaming pinto, sapat na malapit para marinig ang ilang salita. Hindi pa sapat, bulong ni Dalisay sa kausap. Wala pa akong pera. Oh, alam ko ang deadline. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng oras. Gagawan ko ng paraan. Deadline? Pera? Anong pinag-uusapan na niya? Kanino siya may utang? Ang mga tanong ay nagsimulang maglaro sa isip ni Hiraya. Bumubuo ng isang nakakatakot na larawan. Ang mga pader ng kanilang apartment ay hindi lang basta pader. Ang mga ito ay gawa sa kasinungalingan. Ang huling dagok ay dumating makalipas ang ilang araw. Pababa si Hiraya sa lobby para kunin ang isang delivery nang makita niya si Imelda na masayang nakikipagkwentuhan kay Aling Marites, isa sa mga kapitbahay nila na kilala sa pagiging tsismosa. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman. Ay nako, kawawa nga ang anak ko. Dinig niyang sabi ni Imelda. Ang boses ay puno ng pagkaawa na halatang peke. Ang asawa niya, maghapon lang nakaharap sa computer. Ewan ko ba kung ano ang ginagawa. Hindi man lang asikasuhin ang asawa, hindi man lang ipagluto ng maayos. Ako pa tuloy ang kailangang magdala ng pagkain dito palagi. Naramdaman ni Hiraya na uminit ang kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan at galit ay naghalo sa kanyang dibdib. Hindi lang pala ang espasyo niya ang sinisira nito. Pati ang pagkatao niya ay dinudungisan nito sa harap ng ibang tao. Nang gabing iyon, habang si Dalisay ay mahimbing na natutulog sa tabi niya, si Hiraya ay gising na gising. Tinitigan niya ang kisame.
Ang isip ay malinaw na ngayon. Tapos na ang pagtitiis. Tapos na ang pag-iyak. Kung hindi niya kayang makuha ang katotohanan mula sa kanyang asawa, hahanapin niya ito sa sarili niyang paraan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa dilim ng kanilang silid, ang liwanag mula sa screen ay tila isang maliit na sulo. Binuksan niya ang isang shopping app at nag-type sa search bar. Small hidden security camera. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng kanyang mga pader na gawa sa kasinungalingan. At determinado siyang gawin ang lahat para malaman ito. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na may dalang panibagong pag-asa para kay Hiraya. Isang pag-asang hiwalay sa gulong, idinudulot ng kanyang buhay may asawa. Ito ang araw ng pinakamalaking presentasyon ng kanyang karera bilang isang freelance writer. Isang kliyente mula sa ibang bansa, isang malaking kumpanya na maaring magbigay sa kanya ng pangmatagalang kontrata. Ang lahat ng kanyang pagsisikap sa loob ng maraming buwan, ang mga gabing walang tulog, ang daan-daang email, ang walang katapusang research, ay nakasalalay sa araw na ito. Aalis na ako, Say. Paalam niya kay Dalisay na naghahanda na ring pumasok sa trabaho. Inayos niya ang kwelyo ng polo nito. Sana maging maayos ang lahat. Kaya mo yan. Galingan mo, mahal, sabi ni Dalisay at hinalikan siya sa noo. Isang halik na naging manhid na sa pakiramdam ni Hiraya. Puno ng pagmamadali, walang init. Bago umalis, sinulyapan ni Hiraya ang kanyang laptop na nakapatong sa mesa sa sala. Naka-standby mode. Nasa loob niyo ng kanyang presentasyon, ang kanyang portfolio, ang kanyang mga pangarap. Sinulyapan din niya ang maliit na security camera na ikinabit niya kahapon. Nakatago sa isang siwang sa estante ng libro. Ang maliit na lente nito ay tahimik na nagmamasid. Ang meeting ay ginanap sa isang coffee shop sa sentro ng lungsod. Sa loob ng 2 oras, ibinuhos ni Hiraya ang kanyang buong puso at isip. Naging mahusay ang takbo ng lahat. Ang mga kliyente ay humanga sa kanyang mga ideya. Ang nangiti sa kanilang mga mukha at ang mainit na pakikipagkamay sa dulo ng pulong ay isang malinaw na senyales. Malaki ang tsansa na nakuha niya ang proyekto. Habang naglalakbay pa uwi, hindi maalis ang nangiti sa labi ni Hiraya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng tunay na kagalakan at pagmamalaki sa sarili. Ito na yon, ang patunay na may halaga siya, na may kakayahan siya, na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi na niya kailangan ng permiso mula sa kahit sino para mangarap. Sa sobrang pananabik, halos takbuhin na niya ang pasilyo papunta sa kanilang apartment. Hindi na siya makapaghintay na ibalita kay Dalisay ang magandang nangyari. Pagpihit niya ng susi sa pinto at pagtulak nito, isang matamis at pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng kapeng barako. Ang nangiti ni Hiraya ay dahan-dahang naglaho. Hindi siya nagtimpla ng kape bago umalis at si Dalisay ay nasa opisina. Pumasok siya sa sala at ang kanyang mga mata ay agad na napako sa mesa. Ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Doon, sa ibabaw ng kanyang silver na laptop, ay may isang basag na tasa. Ang itim na likido ng kape kasama ang mga pinong butil nito ay kumalat na sa buong keyboard. Ang ilan ay tumagos pa sa mga siwang at ang ilan ay tumulo sa sahig na parang itim na luha. Ang screen ng laptop ay itim, isang itim na walang buhay, walang ilaw. Sa tabi ng mesa, nakatayo si Imelda. May hawak itong basahan, ngunit hindi nito pinupunasan ang natapon na kape. Nakatayo lang ito roon. Ang mukha ay nagpapakita ng isang perpektong halo ng pagkagulat at pag-aalala na alam ni Hiraya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay isang kasinungalingan. "Hira, iha, mabutit dumating ka," sabi ni Imelda. Ang boses ay mataas at nanginginig. "Nako, pasensya ka na. Dinalhan ko kasi kayo ng pananghalian.
Paglapag ko ng kape sa mesa, hindi ko napansin na sagi ko pala. Nako, ayan, natapon sa gamit mo. Hindi makapagsalita si Hiraya. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang paningin niya ay nakatuon lang sa laptop. Ang kanyang bintana sa mundo, ang sisidlan ng kanyang mga pangarap, ngayon ay isa ng basang-basang piraso ng metal at plastik. Sinubukan kong buksan pero ayaw na. Patuloy ni Imelda, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sana naman ay walang nasirang importante dyan. Sa wakas, nagkaroon ng lakas si Hiraya na gumalaw. Lumapit siya sa mesa. Ang mga kamay ay nanginginig. Dahan-dahan niyang itinaas ang laptop at ang natitirang kape ay tumulo mula rito. Pinindot niya ang power button. Walang nangyari. Pinindot niya ulit. At ulit, wala. Ang presentasyon, ang portfolio, ang mga draft, ang mga contact, ang lahat ng kanyang trabaho, ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi. Bulong niya, ang boses ay basag. Tumingin siya kay Imelda at sa isang iglap, ang imahe ng pekeng pag-aalala sa mukha nito ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matagumpay na tingin bago ito muling nagpanggap na nag-aalala. Sa sandaling iyon, alam na ni Hiraya. Hindi ito aksidente. Kasabay noon, bumukas ang pinto at pumasok si Dalisay, maagang umuwi mula sa trabaho. Ma? Hira? Anong nangyayari dito? Dalisay, anak. Salubong ni Imelda, halos maiyak na ito. Nasagi ko ang kape, natapon sa laptop ni Hiraya. Hindi ko sinasadya. Tumingin si Dalisay mula sa nag-aalalang ina papunta sa naglulukhang asawa. Lumapit siya kay Hiraya. Hira, okay lang yan. Aksidente lang. Huwag ka nang umiyak. Aksidente? Tumawa si Hiraya ng isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng sakit. Talaga bang naniniwala kang aksidente to, Say? Hira, ano ka ba? Siyempre aksidente lang. Bakit naman sasadyain ni Mama yan? Sabi ni Dalisay, ang tono ay nagsisimula ng maging depensibo para sa ina. At doon na sumabog si Hiraya. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis ay lumabas sa isang malakas na sigaw. Dahil ayaw niya akong magtrabaho. Dahil ang tingin niya sa akin ay isang babaeng dapat nakakulong lang sa bahay at nagluluto para sa anak niya. Yan ang buong buhay ko. Say, nasa loob ng laptop na yan ang buong pagkatao ko. Nagulat si Dalisay sa pagsigaw niya. Ngunit sa halip na damayan siya, ang ginawa nito ay alalayan ang ina na ngayon ay humahagulgol na sa isang sulok. Shh, ma, tahan na. Huwag niyo na lang pansinin si Hiraya. Pagod lang yan. Pinapanood ni Hiraya ang eksena sa kanyang harapan, ang kanyang asawa, na inaalo ang babaeng sumira sa kanyang mga pangarap. Ang kanyang mundo ay gumuho sa mismong sandaling iyon. Ang huling hibla ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay tuluyan ng naputol. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang malamig na boses ang nagsalita sa kanyang isipan. Ang kamera. Tumingin siya kay Dalisay na abala pa rin sa pag-alo sa ina nito. Tumingin siya sa wasak niyang laptop. At pagkatapos, tumingin siya sa kanyang biyenan na pasimpleng sumusulyap sa kanya mula sa likod ng balikat ni Dalisay. Isang tingin na puno ng paghamak. Pumili ka, Dalisay, sabi ni Hiraya. Ang boses ay biglang naging kalmado, ngunit isang klase ng kalmadong nakakatakot. Ang kanyang mga luha ay tumigil na sa pagpatak. Ngayon din, dito mismo, ako, ang asawa mo, o ang nanay mo? Ang tanong ni Hiraya ay binitawan sa hangin, matalim at walang paligoy-ligoy. Ito ang tanong na matagal na niyang gustong itanong at ngayon, sa gitna ng wasak niyang pangarap, hinihingi niya ang isang sagot. Natigilan si Dalisay,
Binitiwan niya ang kanyang ina at humarap kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang laban, isang giyera, sa pagitan ng obligasyon sa ina at ng panunumpa sa asawa. Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya na puno ng sakit, pagkatapos ay sa mga mata ng kanyang ina na puno ng pag-asa at pag-uutos. Hira, huwag naman nating daanin sa ganito, sabi ni Dalisay. Ang boses ay nagmamakaawa. Huwag mo akong papiliin. Kailangan, Dalisay, mariing sagot ni Hiraya. Dahil sa loob ng 3 taon, araw-araw mo na siyang pinipili. Ngayon, gusto kong marinig mula sa'yo para matapos na, para malaman ko na kung saan talaga ako lulugar. Anak, huwag kang magpapadala sa galit ng asawa mo. Singit ni Imelda, humahakbang palapit kay Dalisay. Pamilya tayo. Dugo mo ako. Hindi ka dapat tatalikod sa sarili mong ina. Ang bawat salita ni Imelda ay parang kadenang lalong humihigpit sa leeg ni Dalisay. Yumuko ito, hindi makatingin ng diretso kay Hiraya, at sa kanyang katahimikan, sa kanyang pag-iwas ng tingin, nakuha na ni Hiraya ang kanyang sagot. Isang sagot na mas malinaw pa sa kahit anong salita. Pinili na niya. Noon pa man, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Hindi na ito galit. Hindi na ito sakit. Ito ay isang uri ng pagtanggap. Isang mapait at masakit na pagtanggap na tapos na ang lahat. Tumalikod si Hiraya. Hindi na niya kayang tingnan ang 2 taong sabay na dumurog sa kanya. Naglakad siya papunta sa kanilang silid at isinara ang pinto. Narinig pa niya ang mahinang pag-uusap nila sa sala bago tuluyang umalis si Imelda. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Dalisay sa kanilang kwarto. Natulog ito sa sofa. Walang salitang namagitan sa kanila. Ang kanilang apartment, na dati simbolo ng pag-asa, ay naging isang malamig na libingan ng kanilang pagsasama. Kinaumagahan, gumising si Hiraya na may bagong determinasyon. Umiyak na siya ng umiyak kagabi. Ngayon, oras na para kumilos. Hindi niya hahayaang mag-unaw ang kanyang mundo nang dahil lang sa kanila. Kailangan niyang bumangon. Ang unang hakbang, bumili ng bagong laptop. Kailangan niyang subukang i-salvage ang kanyang trabaho, i-email ang kanyang mga kliyente, at ipaliwanag ang nangyari. Kahit paano, kailangan niyang subukan. Naalala niya ang kanilang joint savings account, ang perang pinag-ipunan nilang dalawa para sa kanilang kinabukasan, para sa pangarap nilang maliit na bahay. Masakit man sa kalooban, ngunit kailangan niyang gamitin ang isang bahagi niyon para ito sa kanyang karera, para ito sa kanyang kinabukasan. Nagbihis siya at umalis ng apartment nang hindi man lang tinitingnan si Dalisay na natutulog pa rin sa sofa. Naglakad siya papunta sa bangko na may bigat sa kanyang dibdib, ngunit may tibay sa kanyang mga hakbang. "Good morning, ma'am. How may I help you?" Bati ng teller sa kanya. "Good morning. Magwi-withdraw po sana ako," sabi ni Hiraya, at iniabot ang kanyang passbook at withdrawal slip. Ang halagang isinulat niya ay sapat lang para sa isang disenteng laptop. Kinuha ng teller ang passbook at sinimulang iproseso sa computer. Ilang sandali lang, kumunot ang noo nito. Tumingin ito mula sa screen papunta kay Hiraya. "Ma'am, sandali lang po sabi ng teller, at may tinawag na isa pang empleyado. Nagbulungan sila habang nakatingin sa computer screen. Nagsimula ng kabahan si Hiraya. "May problema po ba?" Lumapit muli ang teller. Ang mukha ay puno ng pag-aalangan. "Ma'am, pasensya na po pero wala na po kasing laman ang account ninyo." "Ano?" Halos pabulong na tanong ni Hiraya. "Imposible. Kakadeposit lang namin noong 1 linggo. Dapat may malaki pang natitira." "Ayon po kasi sa record namin, ma'am, nagkaroon po ng isang malaking over-the-counter withdrawal. 3 araw na po ang nakalipas." Paliwanag ng teller, inianggulo ang monitor para makita ni Hiraya. "Ang nag-withdraw po ay ang inyong asawa.
Si Mr. Dalisay del Rosario. Ang mga salita ng teller ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Hiraya. Nanlalabo ang kanyang paningin habang tinititigan ang mga numero sa screen. Zero balance. Pwede. Pwede ko bang makita ang statement? Nanginginig niyang pakiusap. Mabilis na nagprint ang teller at iniabot sa kanya ang isang piraso ng papel. Doon, nakasulat sa itim at puti ang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Isang petsa, isang pangalan, Dalisay del Rosario, at isang halaga na kumakatawan sa lahat ng kanilang pangarap, sa lahat ng kanilang pinaghirapan, sa lahat ng kanilang pag-asa. Inubos nilang lahat. Nabitawan ni Hiraya ang papel. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang ingay ng bangko ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang puso at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Bakit? Ang pagkasira ng laptop niya ay masakit. Ang pagpili ni Dalisay sa ina nito ay nakamamatay. Ngunit ito ay ibang klase ng pagkakanulo. Ito ay hindi lang pagtalikod sa kanya. Ito ay pagnanakaw. Pagnanakaw sa kanilang pinagsamahan. Pagnanakaw sa kanyang kinabukasan. Lumabas siya ng bangko na parang isang kaluluwang nawawala. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya. Ang ingay ng mga sasakyan ay nakakabingi. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ang mga daliri ay nanginginig habang dinadial ang numero ni Dalisay. Nang sumagot ito sa ikalawang ring, hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong magsalita. Nasaan ang pera, Dalisay? Tanong niya. Ang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng isang nakakakilabot na lamig. Nasaan ang lahat ng ipon natin? Ang paglalakbay ni Hiraya pabalik sa kanilang apartment ay tila isang prosesyon. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat paghinga ay mababaw. Ang hawak niyang bank statement ay lukot na sa kanyang nanginginig na kamay. Ang mga numero roon ay nakatatak na sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Wala na siyang luha. Ang matinding pagkakanulo ay tila tinuyo ang lahat ng natitirang emosyon sa kanyang katawan at ang naiwan na lang ay isang nakakakilabot na kaputian. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya si Dalisay na naglalakad-lakad sa sala. Halatang hindi mapakali. Nang makita siya nito, ang mukha nito ay nagpakita ng takot. Hira! Simula niya. Hindi nagsalita si Hiraya. Naglakad siya papunta sa lamesa at marahang inilapag ang papel. Hindi niya ito ibinato. Inilapag niya ito na para bang isang ebidensya sa isang krimen. Tiningnan ni Dalisay ang papel at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Alam na niya saan napunta ang pera. Ulit ni Hiraya, ang boses ay kalmado. Isang klase ng kalmadong mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sigaw. Hira, magpapaliwanag ako. Saan? Mariin niyang tanong. Sa wakas, sumuko si Dalisay. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang lakas ng loob na meron siya ay gumuho na parang kastilyong buhangin. May nalugi akong investment. Amin niya. Ang boses ay basag. Isang pinsan ni Mama ang nag-alok. Sabi niya, mabilis na kita. Malaki ang tubo. Nagtiwala ako. Tinitigan lang siya ni Hiraya. Ang mga mata ay malamig na parang yelo. Naghihintay. Nalugi ang lahat, Hira. Patuloy ni Dalisay nagsisimula ng humikbi. Malaki ang utang namin sa mga tao. Nagbanta sila na idedimahanda kami. Araw-araw tumatawag si Mama. Umiiyak. Natatakot na makulong ang pinsan niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan ko ng pera. Hira. Pangako, babayaran kita. Babayaran ko ang lahat. Habang nagsasalita si Dalisay, si Hiraya ay hindi nakikinig sa kanyang mga dahilan. Ang naririnig niya lang ay ang paulit-ulit na salitang Mama. Ang lahat ay bumabalik pa rin sa ina nito. Ang lahat ng desisyon nito
ay umiikot pa rin sa kung ano ang makakabuti sa pamilya nito, kahit na ang kapalit ay ang pagwasak sa sarili nilang pamilya. Naalala niya ang lahat, ang pag-a-adjust niya sa ugali ng biyenan, ang pagluluto ng 3 beses sa isang araw, ang pagngiti sa kabila ng mga masasakit na salita, ang pagbibigay ng huling pagkakataon, ang pag-asang bubuo sila ng sarili nilang mundo sa apartment na ito. Ang lahat ng iyon ay para sa wala. Kaya sinira ninyo ang laptop ko, sabi ni Hiraya. Hindi isang tanong, kundi isang konklusyon. Dahil akala ninyo may tinatago akong pera. Akala ninyo iyon ang solusyon sa problema ninyo. Hindi nakasagot si Dalisay. Ang kanyang katahimikan ay muling naging isang pag-amin. Sa sandaling iyon, isang bagay ang namatay sa loob ni Hiraya. Ang huling hibla ng pag-ibig, ang huling patak ng awa. Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay hindi na ang Dalisay na minahal niya. Isa na lamang siyang estranghero, isang duwag na estranghero na nagtago sa likod ng palda ng kanyang ina at ginamit siya bilang pananggalang. Biglang lumuhod si Dalisay sa kanyang harapan. Niyakap nito ang kanyang mga binti. Ang mukha ay basang-basa na sa luha. Patawarin mo ako, Hira. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Aayusin ko to. Magtatrabaho ako ng doble, triple. Ibabalik ko ang lahat. Patawarin mo lang ako. Mahal na mahal kita. Tumingin si Hiraya sa nakaluhod na lalaki sa kanyang paanan. Ngunit wala na siyang maramdamang kahit ano. Parang abo na lang ang lahat. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay nito sa kanyang binti. Hindi mo ako minahal, Dalisay. Sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng isang nakakapangilabot na katiyakan. Ginamit mo lang ako. Ginamit mo ang pagmamahal ko. Ginamit mo ang pera ko. Ginamit mo ako para maging tagapag-alaga mo at ng pamilya mo. Hindi pag-ibig ang tawag dyan. Panloloko ang tawag dyan. Tumayo siya at naglakad palayo rito. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Ang mga daliri niya ay hindi na nanginginig. Malinaw na sa kanya ang dapat gawin. Nag-scroll siya sa kanyang contacts at pinindot ang isang pangalan. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang mga mata ay hindi inaalis sa nakaluhod pa ring si Dalisay. Hello, Attorney Mendoza? Si Hiraya to, sabi niya sa kabilang linya. Pasensya na sa abala. May kailangan lang sana akong itanong. Oo, tungkol sa annulment, kailangan ko ng tulong mo. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Umiling-iling ito. Ang mga salitang hindi ay paulit-ulit na binubulong ng kanyang mga labi. Ibinaba ni Hiraya ang tawag. Hinarap niya ang lalaking minsan niyang pinangako ang makasama habang buhay. Ngunit ang mga pangako, tulad ng kanilang mga pangarap, ay matagal nang nabasag. Tumingin siya diretso sa mga mata nito at sa huling pagkakataon, nagsalita siya hindi bilang isang asawang nagmamakaawa, kundi bilang isang babaeng naghahatol. Tapos na tayo, sabi niya ng malinaw at dahan-dahan. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Magkita na lang tayo sa korte. Walang naganap na iyakan matapos ang huling pag-uusap nila ni Dalisay. Ang sakit na naramdaman ni Hiraya ay hindi nawala, ngunit ito'y nag-ibang anyo. Mula sa isang likidong kumukulo sa kanyang dibdib, ito'y naging isang matigas at matibay na bakal sa kanyang kalooban. Hindi na siya ang Hiraya na marupok. Ngayon, isa na siyang mandirigma na isinilang mula sa abo ng kanyang nawasak na pagsasama. Ang unang hantungan niya kinabukasan ay ang opisina ni Attorney Lorna Mendoza, isang matalik na kaibigan ng kanyang ina. Isang babaeng kilala sa pagiging mahusay at walang inaatrasan. Malinaw ang kaso mo, Hira, sabi ni Attorney Mendoza matapos pakinggan ang buong salaysay ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng autoridad. Hindi lang ito simpleng annulment. Mayroon tayong financial abuse
At kung mapapatunayan natin ang sadyang pagsira sa iyong laptop, may kasama pa yung destruction of property. Ang kailangan natin ay ebidensya, matibay na ebidensya. Mayroon po ako, sagot ni Hiraya. Ang boses ay matatag. Mayroon po akong kamera. Nang hapong yon, sa loob ng kanyang silid sa bahay ng kanyang mga magulang, kung saan siya muling pansamantalang tumuloy, isinaksak ni Hiraya ang SD card ng kamera sa kanyang lumang tablet. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang play button. Ang screen ay nagpakita ng pamilyar nilang sala. Tahimik at walang tao. Ilang minuto ang lumipas bago narinig ni Hiraya ang mahinang tunog ng isang susi sa seradura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Imelda. Hindi ito nagdala ng pagkain. Ang mga kamay nito ay walang laman. Iglinid niya ang kanyang mga mata sa paligid. Tinitiyak na walang tao. Ang kanyang kilos ay hindi kilos ng isang biyenan na bumibisita lang. Ito ay kilos ng isang taong may misyon. Naglakad ito papunta sa lamesa kung nasaan ang laptop ni Hiraya. Tinitigan niya ito na ng ilang sandali at sa close-up ng kamera, kitang-kita ni Hiraya ang ekspresyon sa mukha ng biyenan, isang pinaghalong pagkamuhi at pag-uusisa. Pagkatapos, nagtungo ito sa kusina at nagtimpla ng kape. Bumalik ito sa sala. Hawak ang isang mainit na tasa. Huminto ito sa tabi ng mesa. Tumingin muli ito sa paligid. At doon, sa isang kilos na malinaw pa sa sikat ng araw, hindi ito nadulas o nasagi ang tasa. Dahan-dahan at may kalkuladong paggalaw, itinagilid niya ang tasa at ibinuhos ang lahat ng laman nito direkta sa keyboard ng laptop. Walang gulat, walang sindak. Pagkatapos ng pagbuhos, isang maliit at kontentong nangiti ang sumilay sa labi ni Imelda bago ito mabilis na nag-anyong natataranta, kumuha ng basahan at nagsimulang maghanda para sa kanyang pag-arte. Pinindot ni Hiraya ang pause. Tinitigan niya ang nagyayelong imahe ni Imelda sa screen. Ang ngiti nito ay isang testamento ng purong kasamaan. Hindi na siya umiyak. Ang nakita niya ay hindi na nakasakit sa kanya. Sa halip nagbigay ito sa kanya ng isang bagay na mas mahalaga, katotohanan, at kapangyarihan. Maingat niyang isinave ang video file sa 3 magkakaibang lugar. Ito ang kanyang sandata. Ang sumunod na hamon ay ang laptop mismo. Sa loob niyon ay ang kanyang buhay profesional. Kahit na maliit ang pag-asa, kailangan niyang subukan. Sa rekomendasyon ng isang kaibigan, natagpuan niya ang sarili sa isang maliit na computer repair shop na nakatago sa isang eskinita sa lungsod ng Maharlika. Ang lugar ay hindi magarbo, ngunit malinis at puno ng mga piyesa at komplikadong kagamitan. Sa likod ng counter ay isang lalaking abala sa paghinang ng isang motherboard. Nang mag-angat ito ng tingin, nakita ni Hiraya ang isang mukhang seryoso, ngunit may mabait na mga mata. "Magandang hapon po. Ano po ang maitutulong ko?" tanong nito. "Hi, may ipapaayos sana akong laptop," sabi ni Hiraya, at maingat na inilapag ang basang-basa pa ring aparato sa counter. Natapunan ng kape. Kinuha ng lalaki ang laptop at sinuri ito. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng may kasanayan. Binuksan niya ito, tiningnan ang loob, at umiling-iling. "Malala ang tama nito, miss. Liquid damage sa motherboard. Malaking tsansa na hindi na ito gagana." Naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na kirot ng pagkabigo. Ang data, ang file sa loob, may pag-asa pa bang makuha? Tumingin ang lalaki sa kanya, at sa unang pagkakataon, tila nakita nito ang bigat na dinadala niya. Ang kanyang tingin ay lumambot. "Mukhang importante yan sa'yo." Tumango si Hiraya, hindi na napigilan ang panginginig ng kanyang boses. "Nandyan ang buong trabaho ko. Ako si Sinag." Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. "Hindi ako mangangako, miss, pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Alam ko ang pakiramdam ng mawala ng isang bagay na pinaghirapan mo." Mayroong sinseridad sa kanyang boses na nagbigay ng kaunting ginhawa kay Hiraya. Inabot niya ang kamay nito.
Hiraya. Salamat Sinag. Kahit anong ma-recover mo, malaking tulong na. Ilang araw ang lumipas. Ang mga araw na yon ay ginugol ni Hiraya sa paghahanda kasama ang kanyang abogado. Bawat piraso ng ebidensya ay inayos, bawat dokumento ay pinag-aralan. Sa proseso, naramdaman niyang muli siyang nabubuo. Ang bawat hakbang na ginagawa niya para sa kanyang kaso ay isang hakbang palayo sa pagiging biktima. Isang hapon, habang abala siya sa pagbabasa ng mga legal na dokumento, sa kanyang silid, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. "Hello?" Sagot niya. "Hello, Hiraya? Si Sinag to, yung sa computer shop." Agad na napaupo ng tuwid si Hiraya. Ang puso ay kumakabog. "Sinag, kamusta? May balita na ba?" Narinig niya ang mahinang pagtawa sa kabilang linya. "May good news at bad news ako." "Ang bad news muna," sabi ni Hiraya, pinipigilan ang paghinga. "Ang bad news? Total wreck na ang motherboard. Wala na talagang pag-asang mabuhay pa yung laptop mo," sabi ni Sinag. Naramdaman ni Hiraya ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Pero? "Ang good news," sabi ni Sinag, at sa boses nito ay may halong tuwa. "Nailigtas ko ang hard drive. Nakuha ko lahat. Bawat dokumento, bawat litrato, bawat file. Ligtas ang ng trabaho mo." Isang malakas na hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Hiraya. Isang hiningang hindi niya namalayang pinipigilan niya. Napapikit siya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na luha ng pasasalamat ang pumatak mula sa kanyang mata. Isang maliit na tagumpay. Ngunit sa puntong yon ng kanyang buhay, ang maliit na tagumpay na ito ay parang isang malaking biyaya mula sa langit. "Salamat," bulong niya. Ang boses ay puno ng emosyon. Maraming salamat Sinag. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin." "Walang anuman Hiraya. Masaya akong nakatulong," sagot nito. "Pwede mo nang daanan bukas." Pagkababa niya ng telepono, naramdaman ni Hiraya ang isang sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo. Hindi lang dahil nailigtas ang kanyang mga file, kundi dahil sa gitna ng lahat ng pagkakanulo at kasamaan, mayroon pa ring mga taong tulad ni Sinag, mga estrangherong handang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Kinagabihan, isang sobre ang dumating para kay Dalisay at sa kanyang ina, inihatid ng isang courier. Laman yon ang formal na samon mula sa korte. Ang sulat na nagsasabing nagsimula na ang laban. Tumawag si Dalisay kay Hiraya. Ang boses ay nagmamakaawa at galit. Ngunit hindi na natinag si Hiraya. Hinayaan niya lang itong magsalita hanggang sa mapagod ito. Bago niya ibaba ang tawag, narinig niya ang sigaw ni Imelda sa background, malinaw at puno ng galit. "Tingnan natin kung sino ang mananalo. Babaeng walang utang na loob." Hindi na sumagot si Hiraya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Isinandal niya ang kanyang ulo at pumikit. "Tingnan natin," bulong niya sa sarili. Handa na siya. Ang mediation room sa family court ay malamig. Ang hangin mula sa aircon ay tila may dalang yelo na gumagapang sa balat ni Hiraya. Ngunit hindi niya ito alintana. Sa kanyang kalooban, nag-aalab ang isang apoy. Isang apoy na hindi kayang palamigin ng kahit ano. Sa kabilang dulo ng mahabang lamesang kahoy ay nakaupo si Dalisay at si Imelda, kasama ang kanilang abogado. Isang lalaking mayabang na tila sanay sa mga ganitong sitwasyon. Si Dalisay ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay laging nakayuko sa lamesa. Ngunit si Imelda, sa kabilang banda, ay nakatingin sa kanya ng may paghamak. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib na parabang siya ang biktima sa buong kwento. Sa tabi ni Hiraya ay si Attorney Lorna Mendoza, kalmado at profesional. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng karagdagang lakas kay Hiraya. "Okay, let's begin," sabi ng mediator, isang babaeng nasa katanghalian ang edad.
Nandito tayo para subukang ayusin ang mga bagay-bagay sa mapayapang paraan bago pa man ito umabot sa isang full-blown trial. Ang abogado ni Dalisay ang unang nagsalita. Your Honor, ang kliyente ko, si Mr. Del Rosario, ay gustong ayusin ito. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Ngunit ang asawa niya, si Mrs. Del Rosario, ay bigla na lang nagbago. Naging malamig, palaging nagrereklamo, at sa kasamaang palad ayaw ng gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang may bahay. Hindi kumibo si Hiraya. Hinayaan niya itong magsalita. Sa katunayan, patuloy ng abogado, mayroon kaming dahilan upang maniwala na ang biglaang pagbabago ng ugali ni Mrs. Del Rosario ay dahil sa pagkakaroon niya ng ibang pinagkakaabalahan. Ang diin sa huling mga salita ay puno ng mali siya, isang malinaw na paratang ng pangangaliwa. Nakita ni Hiraya ang isang munting nangisi sa labi ni Imelda. Ito na yon, ang planong pagwasak sa kanyang pagkatao. That is a baseless and malicious accusation, mahinahong sabat ni Attorney Mendoza. Is it? Ganti ng kabilang abogado. Maghapon siyang nakaharap sa computer, nakikipag-usap sa kung sino-sino. Anong aasahan ninyo na iisipin ng isang mapagmahal na asawa? Sa puntong yon, si Hiraya na mismo ang sumagot. Tumingin siya diretso sa abogado. Ang tawag po doon ay trabaho, isang marangal na trabaho na sinubukan ninyong sirain. Bago pa man makasagot ang abogado, si Attorney Mendoza na ang pumagitna. Your Honor, kung tapos na po si Attorney Fernandez sa kanyang mga kwentong walang basehan, maaari po ba kaming magpakita ng ilang totoong ebidensya? Tumango ang mediator. Inilabas ni Attorney Mendoza ang isang folder. Ang unang papel na inilabas niya ay ang bank statement. Ito po ay kopya ng joint savings account ni na Mr. at Mrs. Del Rosario. Gaya ng makikita ninyo, nung petsang ito, sabi niya, itinuon ang daliri sa isang linya. Ang buong ipon nila na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso ay withdraw lahat ni Mr. Del Rosario nang walang pahintulot ng kanyang asawa. Iniabot niya ang kopya sa kabilang kampo. Kitang-kita ni Hiraya kung paano namutla si Dalisay at kung paano nanlaki ang mga mata ni Imelda. Tila nagulat din sa halagang nakuha ng anak. At saan napunta ang perang ito, Mr. Del Rosario? Tanong ni Attorney Mendoza. Hindi nakasagot si Dalisay. Hayaan ninyong ako na ang sumagot, patuloy ni Attorney Mendoza. Ibinayad ito sa isang utang na nagmula sa isang palpak na investment na inalok ng isang kamag-anak ni Mrs. Imelda Del Rosario. Ang kulay sa mukha ni Imelda ay tuluyan nang nawala. At hindi pa po dyan nagtatapos, sabi ni Attorney Mendoza at kinuha ang tablet ni Hiraya. Mayroon po kaming isang maikling video na nais naming ipanood sa inyo. Kuha ito mula sa isang security camera na ikinabit ng aking kliyente sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Inilagay ni Attorney Mendoza ang tablet sa gitna ng lamesa, nakaharap sa mediator at sa kabilang kampo. Pinindot niya ang play. Ang lahat ng mata ay napako sa screen. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay halos nakakabingi. Lumabas sa screen ang imahe ni Imelda, pumapasok sa apartment. Ang bawat kilos nito ay malinaw. Ang pagtimpla ng kape, ang paglapit sa laptop, ang sinasadyang pagbuhos, at ang pinakamatindi sa lahat, ang munting ngiti sa kanyang labi pagkatapos ng kanyang ginawa. Nang matapos ang video, walang sino man ang nagsalita. Ang mayabang na abogado ay natikom ang bibig. Si Dalisay ay napayuko, ang muka ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ngunit si Imelda, kahit na halatang halata na, ay nanatiling matigas. Nakatingin siya sa tablet, pagkatapos ay kay Hiraya, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Para siyang isang hayop na na-corner, ang mediator ay umubo para basagin ang katahimikan. Well, the video is quite clear. Ngumiti si Attorney Mendoza. Opo, Your Honor.
Malinaw na malinaw. Tumayo siya at inayos ang kanyang mga gamit na para bang tapos na ang usapan. Tumingin siya sa kabilang kampo na ngayon ay tila binagsakan ng langit at lupa. At bago ko po makalimutan, dagdag niya, ang boses ay kalmado pa rin, ngunit may bigat. Mayroon pa kaming isang testigo. Ang mga salitang, mayroon pa kaming isang testigo, ay binitiwan ni Attorney Mendoza na parang isang bombang walang ingay. Hindi na kailangang sabihin kung sino ito. Ang takot na gumuhit sa mukha ni Imelda ay sapat ng kumpirmasyon. Ang kapitbahay nilang si Aling Marites na pinagmayabangan nito tungkol sa pagtuturo ng leksyon sa kanyang manugang. Ang abogadong mayabang kanina ay napalunok. Tumingin siya sa kanyang mga kliyente. Isang lalaking wasak na wasak at isang babaeng halatang halata na ang pagkakasala. Ang kaso ay tapos na bago pa man ito umabot sa tunay na korte. Walang laban. Your Honor, sabi ni Attorney Fernandez, ang boses ay nawalan na ng dating kumpiyansa. Maari po ba kaming humingi ng ilang minuto para kausapin ang aming mga kliyente? Tumango ang mediator. Sa loob ng 10 minutong yon, pinanood ni Hiraya mula sa kinauupuan niya ang pagbagsak ng imperyo ng mga Del Rosario. Narinig niya ang mahihinang bulungan, ang pilit na pagpapaliwanag ng abogado, ang nanginginig na boses ni Dalisay, at ang mariing pagtanggi ni Imelda na sa huli ay wala ring nagawa. Ang katotohanan na sinuportahan ng hindi matatawarang ebidensya ay isang pader na hindi nila kayang gibain. Nang bumalik sila sa lamesa, iba na ang anyo ng lahat. Ang abogado ay tila tumanda ng 10 taon. Si Imelda ay tahimik, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit na nakatutok kay Hiraya. At si Dalisay ay isang basag na salamin. Your Honor, sabi ni Attorney Fernandez. Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap, ang aking mga kliyente ay sumasang-ayon na sa lahat ng mga kondisyon na hinihiling ng kampo ni Mrs. Del Rosario. Isang kasunduan ang mabilis na binalangkas. Ang annulment ay ipagkakaloob. Si Dalisay ay inaatasan na ibalik ang buong halaga ng perang kinuha niya mula sa kanilang joint savings account sa loob ng 60 araw. At si Imelda, bilang danyo sa sinadyang pagsira ng ari-arian, ay inaatasan na bayaran ng eksaktong halaga ng isang bagong laptop na may parehong specs. Habang binabasa ng mediator ang mga tuntunin, walang emosyong nakikita sa mukha ni Hiraya. Hindi siya nakaramdam ng galak sa pagkatalo nila. Ang naramdaman niya ay isang malalim at payapang kaluwagan. Ito na ang katapusan. Ang selyo sa isang kabanatang matagal na niyang gustong isara. Nang iabot sa kanya ang papel para pirmahan, ang kamay niya ay hindi nanginginig. Bawat letra ng kanyang pirma ay isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Pagkatapos ng lahat, nauna siyang lumabas ng silid kasama si Attorney Mendoza. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng courthouse, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Hiraya! Huminto siya at lumingon. Si Dalisay, mag-isa. Ang mukha niya ay gusot, ang mga mata ay namumugto. Salamat sa oras mo, Lorna. Susunod na lang ako, sabi ni Hiraya sa kanyang abogado. Tumango ito at nagpatuloy sa paglakad. Lumapit si Dalisay, ang bawat hakbang ay mabigat. Hira, patawad, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Patawad sa lahat-lahat. Naging mahina ako. Naging duwag ako. Sana balang araw, mapatawad mo ako. Tinitigan siya ni Hiraya. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking sumira sa kanya, at ang lalaking ngayon ay humihingi ng kapatawaran. Ngunit ang hinahanap nito ay wala na sa kanya. Ang galit ay napalitan na ng awa, at ang awa ay napalitan na ng kawalan. Hindi sa akin ang kapatawarang kailangan mo, Dalisay, mahinahon niyang sagot.
Ang pinakamabigat na kasalanan mo ay hindi sa akin, kundi sa sarili mo. Pinabayaan mo ang sarili mong maging isang tunay na lalaki. Isang huling tingin ang ibinigay niya rito. Isang tinging hindi na naglalaman ng anumang pag-ibig o galit. Sana mapatawad mo ang sarili mo. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniiwan si Dalisay na nakatayo roon, isang multo mula sa isang buhay na hindi na niya babalikan. Paglabas niya ng gusali ng korte, sinalubong siya ng sikat ng araw. Ang init nito sa kanyang balat ay tila isang yakap, isang pagbati sa kanyang bagong simula. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ang hangin na pumasok sa kanyang mga baga ay hindi mabigat. Ito ay magaan. Ito ay malinis. Ito ang hangin ng kalayaan. Pinanood niya ang mga sasakyang dumaraan, ang mga taong naglalakad. Ang mundo ay nagpatuloy at ngayon, handa na siyang muling maging bahagi nito. Hindi bilang asawa ni Dalisay, hindi bilang manugang ni Imelda, kundi bilang si Hiraya. Siya lang at sapat na yon. Habang nakatayo roon, ninanamnamang sandali, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Kinuha niya ito. Isang mensahe mula sa isang pamilyar na numero. Isang mensahe mula kay Sinag. Kamusta ka? Kape tayo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hiraya. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng lungkot o pait. Ang simpleng tanong ay tila isang imbitasyon, hindi lang para sa kape, kundi para sa isang bagong kabanata. Nag-type siya ng kanyang sagot. Sige, pero sa isang kondisyon, ako ang magluluto para sa atin. Ilang buwan ang lumipas, ang mga buwan na iyon ay nagsilbing isang mahabang proseso ng paghilom para kay Hiraya. Ang mga sugat ay hindi naglaho, ngunit dahan-dahan itong naghihilom at nagiging mga pilat, mga paalala, hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Ang apartment na dati naging saksi sa kanyang mga luha ay unti-unti niyang binago. Pinalitan niya ang mga kurtina ng mas matingkad na kulay. Naglagay siya ng mga halamang nagbibigay buhay sa bawat sulok. At ang kusina, ang lugar na minsan ay naging kulungan ng kanyang obligasyon, ay naging kanyang santuaryo. Dito, sa gitna ng amoy ng bawang at sibuyas, ng tunog ng kumukulong sabaw, at ng init mula sa kalan, muling natagpuan ni Hiraya ang kanyang sarili. Ang pagluluto ay hindi na isang trabaho. Ito'y naging isang sining, isang paraan ng pagpapahayag, isang paraan ng pagbabalik sa kanyang sariling lakas. Isang araw, habang nagluluto siya ng kanyang paboritong adobo, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinuha niya ang kanyang bagong laptop, ang unang bagay na binili niya mula sa perang ibinalik sa kanya, at nagsimulang mag-type. Sa loob ng ilang oras, isinilang ang isang bagong bagay, ang kanyang food blog na pinangalanan niyang Kusina ni Hiraya. Ang unang video niya ay simple lang, isang maliit na tripod na may hawak sa kanyang cellphone, nakatutok sa kanyang mga kamay, habang naghahanda siya ng adobong manok. Noong una, habang nagsasalita siya sa harap ng kamera, ang boses niya ay nanginginig at medyo nahihiya. Hello po. Ako si Hiraya at welcome sa aking kusina. Umpisa niya, medyo alanganin. Ngunit nang simulan na niyang pag-usapan ang pagkain, ang kanyang passion ay natural na lumabas. Ang adobo para sa akin ay hindi lang basta pagkain, simbolo ito ng katatagan. Ang lasa nito ay lalong sumasarap habang tumatagal, parang tayo. Habang dumadaan ang mga pagsubok, lalo tayong tumitibay. In-upload niya ang video nang walang inaasahan, ngunit kinabukasan, nagulat siya sa mga komento. Salamat sa recipe, Ate Hira. Pero mas salamat sa mensahe mo. Naramdaman ko yon. Watching from Saudi, nakakaiyak naman. Naalala ko ang luto ng nanay ko.
At yung sinabi mo tungkol sa katatagan, kailangan ko yun ngayon. I am also a survivor. Thank you for reminding me that there is life after the pain. God bless you. Ang mga komento ay dumami. Mga komento mula sa iba't ibang babae, iba't ibang kwento, ngunit iisa ang sentimiento. Sa kanyang munting kusina, sa pamamagitan ng kanyang mga kwento at reseta, nakahanap si Hiraya ng isang komunidad. Hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang relasyon kay Sinag ay dahan-dahan ding namukadkad sa loob ng mga buwang iyon. Nagsimula ito sa mga simpleng pag-uusap tungkol sa teknolohiya, nauwi sa mga tawanan tungkol sa mga pelikula, hanggang sa mga malalalim na kwentuhan tungkol sa buhay. Walang pilitan, walang pagmamadali. Ang pundasyon ng kanilang samahan ay respeto at isang tunay na pagkagiliw sa pagkatao ng isa't isa. Isang Sabado ng hapon, tinupad ni Hiraya ang kanyang pangako. Inimbita niya si Sinag sa kanyang apartment para sa isang late lunch. Wow! Sabi ni Sinag pagpasok, habang nililibot ng tingin ang maaliwalas na lugar. Ang ganda ng bahay mo. Ang gaan sa pakiramdam. Ngumiti si Hiraya. Salamat. Marami na ring itong pinagdaanan. Gaya ng may-ari, mahinang sabi ni Sinag na may ngiti sa kanyang mga mata. Nagluto sila ng magkasama. O mas tamang sabihin, nagluto si Hiraya habang si Sinag ay ang kanyang tagagulo. Sinubukan nitong tumulong sa pagmamasa ng pandesal, ngunit mas marami pang harina ang napunta sa damit at mukha nito kaysa sa mismong dough. Ang buong kusina ay napuno ng kanilang mga halakhak. Habang pinapanood ni Hiraya si Sinag na seryosong-seryosong naglalagay ng palaman sa pandesal na para bang ito ang pinakaimportanteng gawain sa buong mundo, isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kilig. Nang maluto na ang lahat at habang kumakain sila, hindi napigilan ni Sinag na purihin siya. Ang galing mo, sabi nito. Hindi lang sa pagluluto, ang galing mong bumangon. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Hiraya. Hindi siya pinuri ni Sinag dahil magaling siyang mag-alaga o magsilbi. Pinuri siya nito dahil sa kanyang lakas at para sa kanya, iyon ang pinakamagandang papuri sa lahat. Nang matapos silang kumain, habang ang mabangong amoy ng bagong lutong pandesal ay naiiwan pa sa hangin, nagkaroon ng isang sandali ng tahimik na pagtinginan sa pagitan nilang dalawa. Ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang mas malalim na emosyon. Dahan-dahang lumapit si Sinag. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Hiraya. Pinunasan ng isang maliit na bahid ng harina na hindi nito namalayan. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa mga mata ni Hiraya na para bang nagtatanong ng permiso. Tumango si Hiraya nang halos hindi niya namamalayan. At doon, sa gitna ng kanilang munting kusina, sa ilalim ng mainit na ilaw, dahan-dahang inilapit ni Sinag ang kanyang mukha at binigyan siya ng isang halik. Isang halik na hindi mapusok o mapaghangad, kundi isang halik na puno ng lambing, respeto at pangako. Isang halik na nagsasabing, nandito ako, ligtas ka sa akin. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakasandal pa rin ang kanilang mga noo sa isa't isa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya ang tunay na kapayapaan. Biglang tumunog ang notification bell sa kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Natawa sila pareho, na para bang nabasag ang mahikang bumabalot sa kanila. Baka may bago ka na namang fan, biro ni Sinag. Kinuha ni Hiraya ang cellphone. Inaasahang isa lang itong komento sa kanyang blog. Ngunit nang makita niya ang email sa kanyang screen, napahinto siya sa paghinga. Ang email ay mula sa isang malaking publishing house. Ang subject, book proposal for kusina ni Hiraya. Isang taon ang lumipas mula nang lisanin ni Hiraya ang gusali ng korte, dala ang bigat ng nakaraan at ang gaan ng kalayaan. Ngayon,
Nakaupo siya sa isang lamesa sa gitna ng isang malaking bookstore, sa harap ng isang mahabang pila ng mga taong may hawak ng kanyang libro. Ang libro ay may simpleng pamagat, Kusina ni Hiraya. Ang pabalat ay isang litrato niya, hindi nakatingin sa kamera, kundi nakangiting nakatingin sa isang putahing niluluto niya. Ang mukha ay naiilawan ng mainit na liwanag mula sa bintana. "Congratulations, Hiraya! Your book is an inspiration," sabi ng isang babae habang pinipirmahan niya ang kopya nito. "Maraming salamat po sa suporta," sagot ni Hiraya, isang nangiting hindi napapagod ang nasa kanyang mga labi. Habang pumipirma siya, ang kanyang mga mata ay iginala sa paligid. Nakita niya ang kanyang ina at ama na buong pagmamalaking nanonood mula sa isang sulok. At sa dulo ng pila, nakatayo si Sinag. May hawak na isang bouquet ng sunflowers. Ang mga mata nito ay nagniningning sa paghanga. Kumindat ito sa kanya, isang sikretong mensahe na nagsasabing, "Sabi ko sa'yo, kaya mo iyan." Ang bawat pirma ay hindi lang basta pagsulat ng kanyang pangalan. Ito ay isang pag-angkin sa kanyang kwento, isang pagpapatunay na ang bawat pait ay maaaring magbunga ng tamis. Nang matapos ang book signing, sinalubong siya ni Sinag ng isang mahigpit na yakap. "I'm so proud of you," bulong nito sa kanyang tainga. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka," sagot ni Hiraya. "Nagkakamali ka," sabi ni Sinag, hinahawi ang ilang hibla ng buhok sa kanyang mukha. "Mag-isa mo itong ginawa. Nandito lang ako para palakpakan ka." Kinagabihan, sa parehong apartment na dati pinagmulan ng kanyang kalungkutan, ang hangin ay puno na ngayon ng amoy ng nilaga at ng tunog ng kanilang mga tawanan. Ang kusina ay maliwanag, hindi lang dahil sa ilaw, kundi dahil sa sayang nagmumula sa kanilang dalawa. "Hindi, ganito kasi dapat ang hiwa niyan," sabi ni Hiraya, habang tinuturuan si Sinag kung paano maghiwa ng repolyo. "Basta nahiwa, okay na yan," biro ni Sinag, na nagresulta sa isang magaan na hampas sa kanyang braso, habang pinapanood niya si Sinag na seryosong-seryosong naglalagay ng patatas sa kumukulong sabaw. Bumalik sa alaala ni Hiraya ang mga dating hapunan sa bahay ni na Imelda, mga hapunan na tahimik, malamig, at puno ng paghatol. Ngayon, ang kanyang kusina ay isang lugar ng pagsasama, isang lugar ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Kinabukasan, habang sakay sila ng kotse ni Sinag papunta sa palengke, napahinto sila sa traffic. Sa kanilang paghinto, isang pamilyar na figura ang nakita ni Hiraya sa kabilang kalsada, naglalakad. Si Dalisay. Hindi ito gaanong nagbago. Ang damit niya ay simple, ang mga balikat ay medyo hukot. Sa tabi niya, nakakapit sa braso niya ay si Imelda na nagsasalita ng walang tigil, ang bibig ay bumubukasara na parang isang isda. Walang ngiti sa mukha ni Dalisay. Tumingin lang ito sa dinadaanan. Isang blangkong ekspresyon sa kanyang mga mata na para bang matagal nang nawala ang kanyang kaluluwa. Ang buhay niya ay tila isang litratong hindi nagbago ng kulay. "Okay ka lang?" tanong ni Sinag, napansin ang kanyang pagkatitig. Tumingin si Hiraya kay Sinag at ngumiti. Isang nangiting puno ng kapayapaan. "Oo," sagot niya. "Okay na okay. Wala nang galit, wala nang sakit. Tanging isang tahimik na pag-unawa na ang bawat tao ay gumagawa ng sarili nilang landas at yun ang landas na pinili ni Dalisay." Umusad na ang traffic. Habang papalayo ang kanilang sasakyan, hindi na muling lumingon si Hiraya. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila ni Sinag sa balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod ng Maharlika, isinandal ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat nito. Ang hangin ay sariwa at ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Dito, sa katahimikan, naunawaan ni Hiraya ang lahat. Ang Hiraya na matagal na niyang hinahanap, ang katuparan ng kanyang mga pangarap.
ay hindi pala isang tao o isang perpektong kasal. Hindi ito isang bagay na ibinibigay sa iyo ng iba. Ito ay isang bagay na tinutuklas mo sa loob ng iyong sarili. Ito ang lakas na bumangon. Ito ang tapang na pumili sa sarili. Ito ang pag-ibig na natutunan mong ibigay sa iyong sarili bago mo ito maibigay sa iba. Si Sinag ay hindi ang kanyang tagapagligtas. Siya ang kanyang kakampi. Isang magandang biyaya na dumating nang natutunan na niyang maging buo sa sarili niyang paraan. Tumingin siya kay Sinag na nakangiting nakatingin pabalik sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito at sa kanyang isipan, isang huling realisasyon ang namuo. Ito pala ang tunay na tahanan, bulong niya sa sarili, kung saan malaya kang maging ikaw. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong sumubok sa kanyang katatagan, ngunit sa huli ay nagbigay daan sa kanyang tunay na kaligayahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Mula sa simula hanggang sa wakas, naramdaman ko po ang inyong presensya, ang inyong pakikiramay, at ang inyong pag-asa para sa ating bida. Ang kwento ni Hiraya ay isinilang mula sa pagnanais na magbigay tinig sa maraming kababaihan na tahimik na nakikipaglaban sa kanilang mga sariling kusina, sa kanilang mga sariling tahanan. Isang paalala na ang pag-ibig sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Bagkus, ito ang unang hakbang patungo sa isang tunay at malusog na pagmamahal. Naway ang kanyang kwento ay mag-iwan sa ating mga puso ng isang mahalagang aral na ang bawat isa sa atin ay mayroong hiraya, isang pangarap at pag-asa na karapat-dapat nating ipaglaban. Huwag sana tayong matakot na lisanin ang mga bagay na sumisira sa atin upang bigyan ng puwang ang mga bagay na bubuo sa ating pagkatao. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!